Kapag dumadaan ako dito sa bundok, naaalala ko yung nakakatakot na kwento sa akin ng isang motorcycle driver. Kaya ayokong nagpapagabi kapag bumabiyahe dito sa kabundukan. Story time. Nakaupo ako sa motor ng isang driver na tawagin natin sa pangalang Mark. Ang sabi niya, umupo raw ako na maayos at huwag daw ako magpabigat. Naalala niya kasi yung isang gabi na hirap siyang magmaneho habang nagra-ride sa madilim na highway. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako fina-follow follow niyo na ako. Ang sabi ni Mark, lagi naman daw siyang dumadaan dun sa highway na yon tuwing gabi kapag umuwi siya galing trabaho. Papunta siya sa pamilya niya nun. Pero nung gabing yon, may kakaiba siyang napansin. Lagi siyang binubusinahan ng mga taong nakakasalubong at nakakasabay niya. Inisip niya na baka nababagalan sa kanya yung mga tao. Kasi nung gabing yun, parang feeling niya, hirap na hirap siyang mag-drive at ang bigat ng dinadala niya. Nahihirapan siyang umandar. Bumababa pa nga siya ng ilang beses para tingnan kung flat yung gulong niya. At pag-check niya, okay naman yung dalawang gulong ng motor niya. Patuloy siya sa biyahe pero ganun pa rin. Bumubusina pa rin yung mga nakakasalubong at sumasabay sa kanya. Huminto siya sa gas station para magpagasolina at biglang may lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, "Pare, huwag kang magtataka pero siguro mas mabuti muna na magpahinga ka sa biyahe." Nagulat si Mark kaya tinanong niya yung lalaki, "Bakit? Anong meron? Bakit mo sa akin sinasabi yan?" Sabi sa kanya, "Alam mo, kaya ka binubusinahan ng mga tao kasi merong babaeng nakasakay sa likod mo. Nakaputi siya." Dito natakot si Mark dahil wala naman siyang angkas na babae. At mas kinilabutan siya nung sinabi nung kausap niya na yung babaeng nakaangkas sa kanya ay walang ulo. Ang kwento doon sa bundok kung saan bumabiyahe si Mark may nagpaparamdam na multo ng isang babae. Doon daw kasi tinapon yung bangkay niya pagkatapos siya gawa ng isang karumal-dumal na krimen. May her soul rest in peace.